Hello! Puntahan naman natin ang Pearl of the Adriatic ng Italy. Ang Vieste ay province ng Foggia sa Puglia. Kilala ang Puglia sa kanyang magaganda at crystal clear na beaches. Kung naghahanap kayo ng place kung saan pwede nyong i-spend ang inyong summer holidays, this is ideal for the families. With its splendid beaches, historic buildings, Vieste is the perfect stop for relaxing and having fun. Dito po sa Italy, meron pong tinatawag na Ferie di Agosto. Yun po ay ang bakasyon tuwing August. Dahil tunay nga namang napakainit sa mga panahon na yon. Kung sa atin sa Pilipinas ay gusto nilang magpaputi, dito naman sa Italy ay gusto nilang magpaitim. Normal nga naman dahil pagkatapos ng winter, ay sabik na sabik sila kay Mr. Sun. Kaya dito tuwing summer, kung hindi ka maitim ay hindi ka in. Pero nasa sa inyo po yan. Pero dahil po kami ay in-embrace na namin ang culture dito, kaya nasanay na rin po kami sa ganon, na tuwing summer, nagpapaitim. Tama naman po sila dahil kailangan ng katawan natin ang init ng araw, lalo na po dito dahil matagal ang winter. So this year po, ito ang napili namin at hindi naman po kami nagkamali. Napakaganda, napakalinis ng mga beaches nila at iyon ay papakita ko po sa mga susunod na videos. Napakaganda ng lugar, malinis ang kapaligiran at ang sabi ni Ate Kyla, ang babait ng mga tao dito. So ang pinapakita ko po sa inyo ngayon ay ang mismong town ng Vieste. Kami po ay nagstay sa isang camping village na malapit dito na ang pangalan ay Defensola. Sa pagpunta rito, meron pong dumadaan na bus. Maganda ditong maglakad-lakad pag ayaw mo munang maligo sa dagat at kahit sa gabi, presko at madami din ditong kainan. Isa lamang po ang Vieste sa magagandang lugar sa Puglia. Meron din po sa Bari, Brindisi, Lecce at Taranto. At sana po, pinagdarasal ko talaga na makapunta rin kami doon. Very happy po talaga sila. Napagod na sila sa Hindi ko na po napicturean ang pagkain kasi matatakaw po kami, ubos agad. Ito naman po ay may makikita tayo, yung tinatawag nilang trabuco. Yun ay yung antik na ginagamit nila noon sa pangingisda. Wow! Wala po talaga akong idea paano nila ito ginagamit, pero mukha siyang stage. Ito po ay ang plaza. Meron din po ditong palaruan, kaya nag-enjoy naman po ang aking dalawang bulilit. O diba ang itim na nila? Habang naglalakad nga po kami sa piazza, nakita po namin ng mga ito na sumasayaw. Mga Peruvians po sila, bali taga Peru, South America po yun. So obviously, traditional dance po nila ito. Wow!
O diba parang fiesta lang sa bari. May paparade-parade churwa. Makulay. Natuwa naman kami sa aming panunood at napasayaw-sayaw din. Sige ate, sway pa more. At nakarating din nga kami sa La Scalinata dell'Amore or Ladder of Love. Wow! The legend says, kailangan daw magkahawak kamay kayo ng partner mo sa pagpanik dito para maging together forever. Woo! Ay kaso, nung makita namin itong hagdan na ito, ay pababa po kami. Sa haba ng hagdan, ayaw na namin mahit ng asawa ko pataas. Sa awa ng Diyos, together pa rin naman kami hanggang ngayon. Dito rin po matatagpuan ang Monolith of Pizzomuno. Ito yung malaking bato sa tabi ng dagat. Meron din po itong legend. Ang kwento sinasabi, si Pizzomuno ay isang binata na nagmahal kay Cristalda. Lagi silang naglalakad sa tabing dagat na ito. Nakikita sila ng mga sirena. Galit na galit ang mga sirena kay Cristalda kasi nga gusto rin nila si Pizzomuno. Kaya ayun ng mga marites, kinidnap si Cristalda at ginawang bato si Pizzomuno. Pero naniniwala po sila dito na every 100 years bumabalik si Cristalda sa lupa at si Pizzomuno ay nagiging taong muli. Oh my gulay! Isipin nyo naman, every 100 years bago sila magsamang muli. Ouch! Sana po may mga na-learn kayo sa mga kwento ko. Thank you for watching. Hanggang sa muling pasyal. Bye-bye!